to ay rated SPG. Maaaring may masasaya ng tema, tagyawat, nana, bukbok, at iba pa na hindi angkop sa mga bata. Hey guys! Welcome back again to my channel. So, nandyan ka na naman. Pinapanood na naman ako. And for today's video, nakita nyo naman mga besta. Pinakita kong picture kanina lang. This video will be my acne story. So, dito ko lilinawin kung ano bang nangyari sa mukha ko. Kasi mga best, maraming nag-DM sa akin sa IG. Meron ding nagda-direct message sa akin sa Twitter. Meron ding nagme-message sa akin sa Facebook kung effective daw ba yung apple cider na toner, yung ginawa kong nighttime skincare routine mga best. So, yun. Sa video na to, ko lilinawin ang lahat. So, yung video na to, bale, parang magiging katulad siya nung video ni Ate May Layug na parang hinati niya yung video na story muna, tapos dun sa kabilang video, yung mismong skincare routine. So, ganun din yung gagawin ko dito. Credits po, okay? So, for this video, I'll be telling you kung ano nga bang nangyayari sa mukha ko at kung paano siya medyo nasolusyonan na. Medyo nasolusyonan. Hindi pa kasi 100% solusyonan. So, ayun na nga. So, hindi tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's start! So, yun na nga mga best. Dati, so, share ko lang. So, nakita nyo naman sa picture kanina, yun yung picture nitong, ano ko na to, right side ng cheeks ko, nung last month. So, ganun kalala mga best. Para siyang mga butlig-butlig na, ewan na sobrang kate. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero kasi, before, eto muna, sisimulan ko muna kung saan talaga nagsimula ang lahat. Nung grade 8 ako, talagang wala pa akong pimples. Magtatry ako ng maglagay ng picture dyan kung may mahanap akong picture. Talagang as in wala. Tapos, diba, syempre, dumaan sa puberty stage. Lahat naman tayo dumadaan sa puberty stage. Natutubuan tayo ng tagyawat, ng whiteheads, ng kung anek-anek sa mukha dyan. So, nung tinubuan ako ng konti dito sa aking noo, parang nagkaroon siya ng bootleg. Yung mga tiny bumps, maghanap ako ng picture, lalagay ko ulit. Pag ganyan, tiny bumps mga best. Nagkaroon ako ng ganyan sa noo. So ako, dahil maarte ako at akala ko kailangan siyang galawin, ang ginagawa namin ng ate ko, sinisisi ko yung ate ko sa lahat ng to. Charot. Ginagawa namin ng ate ko, pinipisil namin siya, tinatanggal namin siya palagi pag may lumalabas na ano. Akala namin, pag pinisil-pisil na ganyan, mawawala. Yung pala, kada magpisil ka ng isa ng gano'n, ng tiny bumps na yun, may lalabas na 3, may lalabas na 4, may lalabas na 5, hanggang sa parami na sila ng parami mga best. Hanggang sa maging World War III na ng tiny bumps ang noo mo mga best. So, yun yung nangyari sa aking mukha nung grade 9. Nung grade 9 ako yun. So, syempre kasi, nagkakaroon din tayo ng ganon dahil sa stress, di ba? Pag nasi-stress tayo, nilalabasan tayo ng mga tagyawat sa mukha, ng mga bootleg. So, makikita mo talaga sa tao kung sino yung stress. Pero, meron din naman na nagkakaroon ng tagyawat dahil lang sa hormones nila. Baka may problema sila sa kanilang ovary, sa kung ano man parte ng katawan nila. Pero, meron talaga na dahil lang sa kadumihan ng mukha, kadugyutan. Ako, kadugyutan ko lang, tsaka stress. Kaya ako nagkaroon ng tagyawat nun dati sa noo. So, yun na nga. Grade 9 hanggang grade 10, nagsasuffer ako sa tiny bumps na yun. Talagang, hindi ko alam yung gagawin ko. Talagang tiniis ko na lang siya. Kaya mo na silang dumami, okay. Pero tinitiris ko pa rin siya kasi hindi pa ako aware na hindi siya dapat tirisin. So, iyon, nung grade 10 ako, grade 10 bakasyon, sobrang dami na talaga mga bes. Hahanap ako ng picture kung makakahanap ako kung kailan talaga siya malala. Talagang madami siya, namumula, may tubig sa loob, mabutleg, makate. Ngayon, talagang na-stress na ako. Kasi alam mo yun, pag kahit may isang tagyawat ka lang, feeling mo ang pangit-pangit mo na, diba? Ako lang ba? Diba lahat naman tayo ganun minsan? Makikita mo lang, parang pag may tagyawat ka, talagang bababa yung self-confidence mo. Sobrang nakakababa ng self-confidence talaga mga best. Sobra talaga. Tapos nung grade 10, ayun, nung grade 10, feeling ko, naawa na sa akin yung mama ko kasi nga, talagang naano na ako sa noo ko, parang, Mal, ano nangyari sa noo ko? Ganyan yan. Ikaw kasi kagalaw ko ng galaw eh. Ganun mga magulang natin. Ngayon, ang ginawa ko, nagpa-facial ako mga best. Yes, nagpa-facial ako. Pina-facial ko yung aking face. Ano lang siya, cleaning lang siya na facial mga best. So, yun na nga.
first time ko magpa-facial, ayan, nawala sila mga best. Talagang, meron pa, di ba? Ang ginawa ko kasi noon, nung bakasyon, March, April, May, June, hanggang June, nagpapa-facial ako monthly. So, sa 4 months na yan, na nagpapa-facial ako straight na monthly, talagang nawala sila mga best. Promise, I swear. Nung grade 11 ako, nung nag-June na ng grade 11, talagang sinasabi ng mga kaklase ko na, nung nagkaroon ako ng sapis ngayon, sinasabi na, huy, nung grade 11, makinis ka. Anong nangyari sa... Si Richel yun. Si Richel. Bakit nagkaroon ka na dito? Ganyan-ganyan. Nung grade 11, kinis mo, ganyan-ganyan. Sabi niya yon. Hindi lang ako nag-imbento na. Di ba, Richel? Sabi mo yan. Ayun. So, nung grade 11, talagang nawala siya mga best. Hindi siya walang-wala, pero... nagkakaroon siya, paunti-unti lang. Susulpot. Pero hindi ko na ginagalaw kasi aware na ako na bawal siyang galawin. So, ayun. Nagkakaroon siya. Tapos, meron pang isang nakatulong sa para mas maging fresh ako nung grade 11. Fresh nung grade 11. Naglalagay ako ng aloe vera gel, mga best. Yung Nature Republic na aloe vera gel, effective siya, mga best. Yan, nakaka-fresh siya talaga. So, yun, nagpapa-facial nga ako, pero... nung nagkaroon na ng pasok, busy na kasi, so, hindi na ako nakakapagpa-schedule doon sa pinapagpa-facial lang ko sa tita ko. Hindi na ako nakapagpa-schedule, busy na. So, nagkakaroon ako ng paunti-unti. Tapos, umabot na ng grade 12. Umabot ng grade 12 ngayon, na ganun lang, paunti-unti lang. Minsan nakakapagpa-facial, minsan hindi. Hindi siya 100% clear skin. Tinutubuan ng tagyaw, tinutubuan ng bootleg. Pero hindi gagrabe nung pinakita kong picture nung una. So, eto na nga. Nung last month, kaya matagal din akong hindi ganong nakakapag-upload. After kong mag-upload nung review ng The Glam Clay Blusher, lalagay ko yung link dyan sa baba, panoorin yung mga best. After kong mag-review nun ako may ginamit na clay mask. Tawagin natin siya sa pangalang clay mask. Clay mask. So, hindi ko na siya papangalanan kasi baka ma-report ako. So, yung clay mask na yun, sumikat siya. Nag-trending siya. Sabi nila, maganda daw yung clay mask na yon. So, ginamit ng ate ko yung clay mask na yon. And effective sa ate ko. Oo, effective siya sa ate ko. Maganda yung naging epekto sa ate ko. Talagang nawala yung pores niya. Naalis yung mga konti-konti niyang tagyawat, ganon. Pero nung trinay ko, mga best, trinay ko siya. Tapos, mga after 3 days, yung clay mask na yon, effective siya sa iba. Pero sa akin, mga after 3 days, naglabasan na sila unti-unti, mga best. Nangati na siya ng nangati. Talagang gigil na ako sa sobrang kate. Tapos, yun na nga, yung clay mask na yun, mga best pala, yung pala, hinihigop niya pala yung dumi sa mukha mo. So, pagka tagyawating ka, eto yung clay mask na yun, pag tagyawating ka, pag ginamit mo yon, lalo kang tatagyawatin. Pagka paunti-unti lang ang tagyawat mo, at wala, pag hindi sensitive yung skin mo, yun pala, pag sensitive skin ka, lalo kang sensitive skin. Pag hindi ka sensitive skin, gaganda ang face lock mo. So, hindi sensitive skin yung ate ko, kaya gumana sa kanya. Ako, sensitive yung skin ko, kaya, ayun, boom, panis. Lumabas lahat sila, mga best. Talagang, sobrang dami, makate, mapula, nanginginig, namumula, nagtutubig. Sobrang kate talaga, mga best. Hindi ko ma-explain kung gano'n siya kakate. Tapos yun na nga, talagang pag nakikita ko siya sa mukha ko, pangit ko na. Tapos dumating pa sa point, mga best, eto share ko lang. Talagang iniyakan ko siya kasi sobrang nakakabawa yung self-confidence kasi. Alam mo yun, guys, pag makikita mo siya, isipin mo, pangit-pangit mo na isipin mo, alam bang ginawa ko, bakit nagkaganto? Kaya, yun, nung mga time na yun, talagang sobrang down ko na dahil sa pinagmula ng mga tuldok-tuldok na yan. So, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Tapos, hindi ako gano'n nakapagpa-facial nun. Pero, yun, after 2 months nga, di ba last month, tapos, this month lang, last month, tapos last month, nagpa-facial ako. Pumunta ako sa aking tita, yung nagpa-facial sa akin talaga. Tapos pinakita ko sa kanya, yung nangyari sa mukha ko. Yan, may punto. Yan, tapos, tinignan niya yung mukha ko. Tapos pagkakita niya sa mukha ko, anong nangyari sa'yo? Anong ginamit mo? Tapos ayun, pinacial niya ako, sabi niya, ang nakuha niya daw sa loob ng mga butlig-butlig na yun ay yung clay mask na yun.
So, yun nga talaga yung may sala kung ba't ako nagka-bootleg. Nung prinik niya ako, talagang yung nakuha niya, yung clay mask lang. Puro clay mask yung nakuha niya. Dito, clay mask. Puro clay mask na yun yung nakuha niya. So, yun na nga mga best. Nung finial niya ako, hindi yung natural na facial na ginagawa niya sa akin dati. Nung finial niya ako nun, pinototherapy niya ako. Hindi ako sure kung tama yung na gano'n yung ginawa, phototherapy. Pero lalagay ko yung picture ng ginawa niya sa akin. Ayan, ganyan. 1.5 yung ganyan mga best. So, talagang, wah! May discount lang ako, pero secret na ako magkano discount ko. Ayan, gastos talaga mga best. Pero, syempre, tiis ganda kasi talagang naiyak na ako nung time na yun, diba? After nun, binigyan niya ako ng cream, toner, tsaka sabon na gagamitin ko dapat para gumaling yung aking mga tigidong sa mukha. So, yung skincare ko, papakita ko sa next video. So, eto lang yung mga gusto kong i-explain sa inyo mga best. Unang-una, ang nakapagpagaling sa aking mukha is facial. Meron kasing nagsasabi na mentras daw magpapa-facial ka, lalo kang tatagyawatin. No. Una na pala to, pangalawa na pala. Pangalawa, depende yon sa pagpapa-facialan mo. Meron kasing mga facial clinic na hindi sila maganda humawak ng mukha. Hindi sila maganda mag-alaga ng face. Merong mga ganun talaga. Kasi tatlo na yung na-try ko na facial clinic. Isa doon, tas isa sa tita ko. Tas yung doon na dalawang to, best, no. Nakakalinis siya, pero iba talaga yung sa tita ko. Hindi ko naman sa inaano, pero napatunayan ko naman na dun gumaling yung aking tigidong sa mukha. So, depende yon sa clinic na pupuntahan nyo. So, hindi porket mahal na clinic, mga best, hindi porket mahal na pa-facialan, ibig sabihin, effective na yung facial nila. Sa tita ko, 400 lang ang cleaning na facial. Pero mga best, sulit. Talagang maganda siya mag-alaga ng face. At saka yung mga gamot niya, talagang the best. Talagang mapapansin mo yung pagbabago sa mukha mo. So, yun na nga. And, pangatlo, sa mga sinasabi na mas lalo daw tinatagyaw at pagka-facial, lilinawin ko lang. Kasi, after mo magpa-facial, mga best, natural lang na magkatapos kang facialin, marami kang pula sa mukha at magkakaroon ka ng paisa-isang tagyawat. Bakit? Kasi, inopen yung pores mo. Tinanggal yung mga dumi sa loob ng pores mo. So, lalabas silang ganon. Tapos, bukas na yung pores mo. So, bumapasok yung ibang dumi, ganun. Pero, after 3 days, 4 days, unti-unting mawawala yung pagkapula nun. Yung akala mong tagyawat, no. Ano lang siya, after effect lang siya ng facial, mga best. Pero, hindi siya tagyawat. Talagang after talaga mag-facial, sa aking history ng buhay, after mo talaga magpa-facial, talagang pulang-pula yung mukha mo. Maglalagay ako ng picture ko dyan, ayan. Kakatapos ko lang ng facial dyan, ganyan talaga mga best after nyo magpa-facial. Kaya, huwag nyo sinisisi yung pinagpa-facialan nyo na sinasabi nyo, after nyo magpa-facial sa kanila, tinagyawat kayo. No. After effect talaga yan mga best. Kasi, prinik, ginalaw yung pores nyo, tinanggal yung dumi. So, malamang, ikaw ba naman, butasin ka ng butasin, tanggalin yung dumi sa loob ng katawan mo. Hindi ka ba mamamaganon? Di ba best? Mamumula ka nun kasi masasaktan ka eh. Di ba ba nasasaktan tayo? Mamumula tayo sa galit. So, yun, nasaktan lang yung pores natin. Kaya ganun. Kaya, intindihin natin sila. Nasaktan sila, di ba? So, para sa akin, iyon lang yung nakapagpagaling sa aking allergy. Hindi ko alam kung nag-breakout lang ako ng panahon na yun. Kasi ng panahon na yun, 1 month din akong hindi nagkaregla nun. So, feeling ko yung dumi ng katawan ko lumabas din dito. Kaya, feeling ko nun, naging epekto din yon. Tapos, isa pa, dahil nga dun sa clay mask na ginamit ko, yun, lalo siyang tumindi. Kaya, yun. Kaya, tip ko lang mga best, unang-una, humanap kayo ng pa-facial shop or clinic na talagang effect. Talagang tingnan nyo yung history nila ng mga client nila. Kasi yung tita ko, sobrang dami niyang client. Talagang sikat siya. Maliit lang yung clinic niya kasi ayaw niya pa muna ng malaking clinic. Pero sobrang sikat na siya sa mga ibang tao. Yung mayor dito, doon nagpapaano, ganun, share ko lang. Yung mayor dito, sa kanya nagpapa-facial. Tsaka yung mga anak mo. Tip number 2,
Huwag niyong paghahawakan yung mukha nyo. Oo, alam kong Makati kasi been there, done that. Makati talaga. Pero tiisin nyo, kung gusto nyong kamutin, ganyan lang. Ayan, kamot. Kunwari, Makati yung noon nyo, kamutin yung ganyan. Makati to, kamutin yung ganyan. So, ayan, yung nasa pisngi ko ngayon, marks na lang siya mga best. Madulas na yan, pero marks na lang. So, tiis-tiis, mawawala din yan. And number 3 mga best, magiinom kayo ng tubig. Mahalaga na uminom kayo ng tubig kasi nakakaganda, nakakalabas ng vitamin sa katawan ng pag-inom ng tubig. So, yan na mga best. Abangan nyo yung next video ko na skincare routine ko talaga. Sa mga nagtatanong, ito pa pala, additional. Sa mga nagtatanong nun sa toner, yung apple cider na toner, ganito yung story nun mga best. Ginamit ko yung apple cider na toner, ginamit ko siya sa mukha ko. Hindi siya nakaganda. Hindi rin siya nakapangit. Walang nangyari nung nag-apple cider ako na toner. Para lang siyang naging typical na toner na nalilinis yung naging dumi ng mukha mo. Pero hindi niya naaalis yung tagyawat na meron ka na. Guess nyo ba? Hindi niya nalilinis niya yung naging dumi sa mukha nyo, pero hindi niya naaalis yung tagyawat na meron ka na. Hindi mo na maibabalik yung dati para sa apple cider. So yun, hindi siya effect para sa akin. Tinigilan ko siya. Kasi nga, hindi siya effect. So, yun lang. Reminder din mga best, pag nakakakita kayo ng taong may tagyawat, may butlig-butlig sa mukha, kung gusto nyong malaman kung anong nangyari sa mukha niya, kung gusto nyong makichismis kung ba't siya tinagyawat, sabihin niya in a nice way, 'di ba? Maging sensitive tayo sa mga sinasabi natin kasi na-feel ko na yun na nagkaroon ako, 'di ba, ng maraming tapos merong mga nagsasabi, Gara, ano nangyari sa mukha mo? Ay, Gara, ay, ba't nagkaganyan? Ay, 'di ba? Sobrang sakit ng mga best. Hindi niyo ba alam? Nakaka-hurt yun. Pero no problema ko na kung paano ko pa aalisin. Madadagdagan pa yung problema ko kasi napapansin pala ng ibang tao, 'di ba? Parang nakakadiri pala para sa ibang tao. Kaya talagang guys, be careful what you say to other people na may mga tagya-tagyawat. Pwede mo sabihin, best, nag-breakout ka ba? Ganyan. Breakout. Para social. Para hindi masakit sa damdamin, di ba? Breakout. Best, nag-breakout ka ba? Oo, di ba? Hindi masyadong masakit pag breakout. Pero pag tanong, best, tinatagyawat ka, di ba? Ang sakit-sakit na. Kaya, be careful what you say, okay? So, yun lang. So, maging sensitive lang tayo sa mga sinasabi natin kasi may mga tao talaga na nadidepress sa mga tagya-tagyawat sa mukha. Ako, hindi naman ako na-depress, pero medyo lang. Strong ako! Nakita ko nga yung mahal ko na may kasamang iba, tapos tagyawat lang, madadepress ako. No! So, yeah. That is it for this video, guys. Abangan nyo yung skincare routine ko, Lalo, papakita ko din doon kung papakita ko din doon kung paano ako pinifacial. So, baka next week magpa-facial na ulit ako para ma-video ko, diba, kung paano ginagawa sa akin doon. So, ayan. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Bye! Huwag kayong gagamit ng claimer.